Mataas na ang araw nang si Aling Martay nagsimulang magwalis sa kanilang sala. Aliwalas ang kanyang muka, sa kanyang lubog na mga mata at sa kanyang labi ay naglalaro ang isang ngiti ng kasiyahan. Inay! Oh, bakit anak? Ginunot mo naman ako. Nay, nais ko po sana magkaroon tayo ng konting salo-salo para sa ating pagtatapos. Oo naman, Nak. Hindi lang naman pangkaraniwang araw lang ito. Tsaka, minsan lang ito mangyari sa buhay natin. At tsaka, dapat alam mong proud na proud kami sa'yo. Maraming salamat, Nay. Huwag niyo rin pong kalimutan yung paborito kong garbanzos. Oo naman, makakalimutan ko ba yun? O sige na, maligo ka na doon at maghahanda na rin akong pupunta sa palengke. Sige, Nay. Mahal! Oh, mahal, bakit? Sumisigaw ka na naman. Pumunta kasi ako sa palengke para bumili ng mga ihanda ng ating anak para sa kanyang pagtatapos. May mapabili ka ba? Wala naman, mahal. Sige na, baka mahuli ko sa biyahe mo. Mag-ingat ka, ha? Sige, sige. Agad na tumungo si Aling Marta sa labas at nag-abang ng tricycle na sasakyan papuntang pamilihan. Habang naglalakad si Aling Marta sa palengke ay may isang batang nakabunggo sa kanya. Ang bata ay nakasuot ng maruming damit kaya naman natitiyak ni Aling Marta na ito ay anak mahirap. Diyos ko, kang bata ka. Wala ka bang mga mata? Pasensya na po, Ale. Hindi ko po sinasadya. Nagmamadali kasi ako. Anong pasensya? Hindi ka kasi nag-iingat. Dumating na siya sa tindahan ng mga tuyong paninda at nagsimulang bumili ng kanyang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Aling good dyan. Tumataba ka ata. Hindi lang ako. Hindi lang nahihiyang ako sa pagtitinda. Parang ang dami ng kwento, Aling Marta. Oo, kasi magtatapos pa yung anak ko. Maghahanda ka. Para sa dami mo at sa May problema ko ba, Aling Marta? Nawawala yung kalupi ko. Alam, baka naiwan mo sa bahay niyo, Aling Marta. Hindi ko naiwan mo sa bahay namin. Alam ko, dala ko yun. Siguro yung bata kanina na bunggo ko dyan. Mukha ka naman siyang magdanakaw. Sige, kung hanapin niyo na muna. Sige. Nagmadaling umalis si Aling Marta upang hanapin ang batang bumunggo sa kanya. Sa kabilang banda naman ng palengke ay makikita ang mga grupo ng magnanakaw. Narinig ni Aling Marta ang sigaw ng isang babaeng nanakawan. Nagtungo siya roon at nakita ang batang babaeng nakabunggo sa kanya. Magnanakaw kang bata ka, ha? Ninakaw mo yung kalupi ko. Anong kalupi po, ate? Wala po akong hinakaw. Anong wala? Ikaw lang yung bumunggo sa akin kanina. Alam ko na yung mga sistema niyong ganyan. Nakita ko nga yung isa kanina na nagnakaw eh. Naku, Mare, pag ganyan, ipapulis mo dapat. Halika, sumama ka sa akin. Bakit po? Saan niyo po ako dadalhin? Ibibigay kita sa pulis, ipapakulong kita. Wag po, wag po. Wala po akong ginuhang kalupi niyo. Halika. Anong magulahan po ito? Anong problema niyo, sis? Pinaglakawan ako nitong bata. Ninakaw niya ang kalupi ko. Natitiyak mo bang siyang kumuha ng inyong pitaka? Oo, wala nang iba. Wala nga akong dinukot. Maski kaputin niyo pa ako. Saan mo din yung pitaka ng ate ito? Magsabi ka ng tao, hindi dadalhin kita. Kahit kapkapin niyo pa ako, wala akong kinuha. Anong kapkapin? Binigay mo na yun sa kasama mo kanina. Wala ko talaga akong kinuha. Hindi natin siya pwedeng dalhin ni Isis na walang ebidensya. Ano ba bang ebidensya ang hinahanap mo? Eh siya nga lang yung bumunggo sa akin kanina. Kumalma ka, misis. Buko muna tayo doon. Anong pangalan mo, Iha? Andrea Reyes po. Saan ka nakatira? Sa Tanda po. Eh, nasama ko po si tatay ko. Nag-ano po kasi ako ng pagkakataan. Ay, sabi po kasi siya. Pero hindi po talaga ako nagnakaw sa kalupi ng alay. Sa makatuwid, dito kayo nagabang makatira sa Tundo? Opo. Hay nako, tama na yan. Ikulong na yung batang yan. Wag to, wag to!
Dinala sa ospital ang bata, ngunit sa lakas ng kanyang pagkakabunggo ay hindi na ito nakaligtas pa. Umuwi si Aling Marta sa kanilang bahay nang walang bahid na kalungkutan o pagsisisi sa kanyang mukha. Ang tanging iniisip niya lamang ay ang kanyang kalubing na wala. O, Nay, saan ka kumuha ng pinambili mo dyan? Saan pa ba? Eh di dito sa pitaka ko. Nagtinginan ng kanyang mag-ama at nagtaka. Ngunit Marta, naiwan ko yung pitaka mo. Kumuha ako kanina sa bulsa ng kanyang biskida mo at nakalimutan ko na siyang isulit. Pero saan ka nga kumuha ng pera na pinabili mo dyan? Nagbalik sa gunita ni Aling Marta ang larawan ng isang batang payat, duguan, mahina, at gumagaralgal na tinig nito. Kahit kapkapin niyo pa ako, wala akong kinuha. Para siyang pinapangapusan ng hininga at sa palagay na niya ay umiikot ang buong paligid. Wala siyang ibang narinig kundi ang mga lumalabong na salitang, bakit kaya, bakit kaya.